Hi Beb, this is Ivy. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang quick guide kung paano mag-request ng physical PSA birth certificate online gamit ang psahelpline.ph. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. All you have to do is pumunta sa official website ng psahelpline.ph. Kapag nasa website na kayo, makikita ninyo ang iba't ibang dokumentong maaaring i-request. Sa video na ito, ang i-request natin ay physical PSA certificate. Then, piliin ang national delivery para door-to-door ninyong matatanggap ang inyong dokumento. Next, select certificate type. Piliin ang birth certificate at i-click ito. Sa ibabang bahagi ng page, makikita ninyo ang certificate fee at mga detalye tungkol sa delivery. Next, read the notice to applicants. Basahin muna ang notice. I-check ang boxes para sa Terms and Condition and Data Privacy Act consent. Pagkatapos, i-click ang Continue. Next, select the requestee. Piliin kung para kanino ang PSA birth certificate na inyong i-request. Pagkatapos, i-click ang Continue. Ilagay ang mga detalye ng certificate owner. Enter personal information. Piliin ang tamang gender. Ilagay ang first name, suffix kung meron, middle name, and last name. Para sa mga babae na kasal na, ilagay pa rin ang inyong pangalan noong dalaga o single pa kayo, dahil iyon po yung nakalagay sa birth certificate. Pagkatapos, i-click ang Continue. Ilagay ang inyong birthday at birthplace. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Next, father details. Kung walang nakarehistrong ama sa birth certificate, i-check lamang ang No Father in Certificate. Kung meron naman, ilagay ang first name, middle name, and last name. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Next, mother details. Ilagay ang pangalan ng inyong ina gamit ang kanyang maiden name o apelyido noong dalaga pa siya. Ilagay ang first name, middle name, and last name. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Now, review certificate information. I-review ng mabuti ang lahat ng detalye. Siguraduhin tamang spelling at tugma sa PSA records. Kapag tama na ang lahat, i-click ang Continue to your information. Double-check ang lahat bago magpatuloy. Next, select ID type or valid ID na inyong gagamitin. Take note lang, Beb. Ang ID na ilalagay ninyo, ito rin po ay siyang ipapakita sa courier o rider kapag i-deliver na ang dokumento. Ilagay din ang active mobile number and active email address. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Next, purpose of request. Piliin ang dahilan ng inyong pag-request. Kung wala sa listahan ng inyong dahilan, piliin ang others at ilagay ang inyong purpose. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Next, delivery details. Ilagay ang kumpletong delivery address at contact details. Piliin din kung sino ang tatanggap ng dokumento. Next, piliin kung ilang kopya ng certificate ang inyong i-request. Pagkatapos ay i-click ang Continue. Now, review and submit. Basahin at i-review muli ang lahat ng information. Kapag tama na ang lahat, i-click ang Submit Order. Last part, payment options. Pagkatapos mag-submit ng order, madadirect po tayo sa payment page.
Makikita ninyo rito ang iba't ibang payment options tulad ng credit card, GCash, Maya at Bayad Center. Personally, madalas kong ginagamit ang GCash. Let's say piliin natin yung GCash at scan ang QR code gamit ang inyong GCash app. Kapag successful ang payment, agad itong magre-reflect sa system. Real-time naman po yung payment posting. Pwede rin ninyong i-check ang status ng inyong order sa website para makita kung pumasok na ang bayad. Beb, kahit hindi na kayo mag-monitor sa website, makakatanggap naman kayo ng email update gaya ng order notice, waiting for payment notice, payment confirmation, processing notice, for delivery notice, and delivered notice. For my actual experience, noong May 5, nag-place ako ng order. So, binayaran ko din siya via GCash same day. Then, on the same day, nag-change yung status to for processing. On the next day, nag-change ulit yung status to for delivery. So, sa ikatlong araw, noong May 7, natanggap ko na yung PSA birth certificate. Beb, sa case ko, less than 1 week lang ang processing at delivery. Take note na maaaring mag-iba ang delivery time depende sa inyong location. Ang documents na dumating sa akin ay nakasealed sa LBC pouch. So, kasama sa natanggap ko ang sales invoice, official receipt, PSA birth certificate. So ayun lang, Beb. Sana ay nakatulong yung video guide na ito sa inyong pag-request ng PSA birth certificate online or kahit anumang PSA certificate. Maraming salamat sa wala niyong sawang pagsubaybay sa aking video. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong upload. Thank you and God bless everyone. Follow for more!